Ang oras po natin, alas 9:04 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Ito po inyong programang Executive Session. Sabado ng umaga. Samahan niyo po kami hanggang mamaya 10 at kalahati na umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, nandito po ang inyong barkada sesyonista. Si Secretary Boying Remulla, si Congressman Jonathan De La Cruz, si Paring Javier at si Paring Pao Gabino. Good morning, boy! Good morning. Good morning din kay Senator J.V. Ejercito. Huwag nating guluhin dahil malamang yun na nagpapahinga pa yun. Nagtatrabaho yun, ha? Siya he headed the Senate contingent to the IPU. International Parliamentary Union. May jet lag ngayon yun. May jet lag yun. Hindi makaka-jet lag yung boss. Hindi pwede mag-jet lag yun. Ay patay siya kung nag-jet lag siya. Kumpleto sa pahinga. Kumpleto sa pahinga yan. Pagising-gising yun. Oo, masahe, mga ganon. Kaya. Hindi. IPU nga. Ikaw pa, hindi mo naintindihan ng IPU eh. Mahirap talaga yung magwala ka rito. No? Meron mga spa sa Geneva? Meron. Kumpleto yun, boss. Kung hindi man sa Geneva, pupunta yan sa mga outskirts. Mga singit-singit. Mga singit-singit doon. Mga ispa doon. Talaga magwala ka rito, mag-absent ka rito, ha? Ikaw uulamin. Pulutan. Pero siyempre, ito bagong linggo at siguro mag-usapan muna natin yung mga nangyari na dito sa COMELEC sapagkat ang dami na, no? Ang dami na mga nag-file, natapos na po ang filing. Kailan ba ang substitution? Meron ba bang substitution? Meron. Up to when? At any given time. Hindi, may ano lang yan, meron lang conditions. May conditions. Pero at any time ba yun? Death, incapacity. Pagdating sa mga tao, personal. Okay. Pero yung mga parties na iba, may exception. Ang question kasi, yung withdrawal and substitution. Yes. Okay. Sa rules ng COMELEC, hindi ka na pwede mag-substitute unless for cause. Okay. Pero magkaiba ba? Hindi pwede yung voluntary yan. replacement. Wala yun. Ito tanong dito, may kaibahan ba yung substitution kapag ikaw ay membro ng partido at ikaw ay independent? Magkaiba ba? Yes. Pag ikaw ay membro ng partido, anytime pwede kang... Hindi, pag wala yung partido, pwede mag-nominate. Partido lang ang pwede. Partido. Pwede replace. Halimbawa, yung tao ng isang partido ay nagkasakit at hindi na makakatakbo, hindi na makakampanya, pwede na siya magpapalit. Ayun. By the party. Pero mag-nominate doon yung party. Yung independent, pag nawala ka, tapos ka na. Hindi ka pwede ma-substitute. Hindi pwede. Kahit same family din, hindi pwede. Yun ang kaibahan, yung iba. So ngayon, party-based dapat yan. Ngayon, ano siya? Party-based. Party-based na. Okay. Ngayon, ilan ba party list akong Jonat? 156. Pero 156 ang na-accredit ngayon, but there are 20 others who went to the Supreme Court. Ha? Question pa. Question, siyempre. Yung exclusion nila. Yung exclusion, bakit sila na-exclude? Ayun. Kailan na ba? 190 na ba? 156 ang Hindi kulo sa isang page yun. Ng balota. May balik. Hindi, kasya ba yun? Nasa likod. Dati, ganun. Yung dati, ganun. 25 per row. Yung 4 rows. Di ba, tandaan mo, marami hindi nakaboto. Last 2022. Hindi nakakita yung sarili. Pero alam mo na pag-uusapan na rin lang yung COMELEC party list. Ito hindi ko maintindihan. 130 na dati. Dinagdagan pa na 60, no? 40. Yeah. 40. 52. Alin? Yung dinagdag na yan? Dinagdag, Hindi ko maintindihan sa COMELEC kung bakit pinapayagan nila, at ito, ina-address ko kay Chairman George Garcia, na yung mga social amelioration programs ng gobyerno, ginagamit as acronym ng mga party list.
Kamukad. Four-piece. Halimbawa, four-piece. Iyan programa ng DSWD. Despite the objections of DSWD and some NGOs, pinayagan pa rin ng COMELEC tumakbo. Abalos, yan? Party list yan? Abalos party list. May ibig talaga malaki galit dito sa... May ibig sabihin naman daw yung 4P. Meron pang isa. Meron naman daw ibig sabihin yung 4P. Yung mga PPP po, merong ibig sabihin. Iba yung panatag na pamayanan para sa bayan. Yung acronym ginagamit po. Yun ay very deceiving. Hindi ba? Deceiving. Ang klaro dito, gusto ng mga ito nung credit grabbing. Ganun lang kasi meron dyan yung tupad rin. Meron din tupad. Ito, check. Bakit naman papayagan mo yung SSS, GSIS, pensyonado? Yan the best yan. Party list. Party list na pangalan. Bait mo, COMELEC, Chairman George. Bait niyo pinapayagan. Deception yan. Because you are trying to grab credit. Galing sa gobyerno, madideceive yung tao. Naging marketing contest na siya eh. Diba? Sige, nawala na yung semblance of representation. Na totoo, ng true representation, ang party list. Actually, it goes for everybody because when the Supreme Court ruled that there is no need for any advocacy or there is no marginalized. There's no sectoral representation. Parang nawala. Wala Sa Constitution, regional lang nga yung sinasabi. Very specific. Regional lang So, lumuwag na nga dahil doon sa regions. Supreme Court decision. Tapos yung COMELEC pa, very lax yung in terms of accreditation. We have to retest this. Yes. Ako nga pwede abolish na yan Hindi, yung jurisprudence dapat ma-revisit. Wala pa nagque-question kailangan questionin. Tapos yung nominees. Yan pa, that's the other issue. Yung nominees. Sino kayo? Hindi, merong bait and substitute. Hindi ba? Naglalagay muna sila ng mga reputable na mga tao. Doktor, abogado, kung sino mahusay. Isang kapatid, nagkakaupo sa gobyerno. Tapos pero yung talagang nagpopondo ng party list, nandito lang sa likod. Naghihintay kasi masama reputasyon. Tapos pag re-resignin yung... Hindi na pwede ngayon yun. Di ba hindi na pwede enlist na? Pwede pa rin. Basta nasa listahan. Nasa 10 ka. O kaya nasa number 4 ka, number 5. Hindi, pero ang rule yata kayo, kailangan mag-resign yung lahat na nasa harap mo. Yun. Mawala, di ba? Sino namang... Pero number 5, kasi 3 nominees naman ang pwede mo nang dalahin Yun ang mga lalagay mo sa number 5 para nakatago. Para irrelevant. At pag tinignan mo yung mga nakatago, yun yung mga masasama reputasyon. Tumakbo sa probinsya, talo. Tumakbong congressman sa distrito, talo. Ngayon, tapos tumatakbo ngayon. Tapos ngayon, nandiyan sa gobyerno, nasa kongreso pa. May graft pa yan. Ganon? Kasama sa... sabihin natin, assistant secretary or undersecretary. Pero nasa 5th nominee siya. Pwede ba yun? Pwede yun. Hindi ka magre-resign? Political rights mo yan. Meron tayong political rights. Ang point ko lang dyan is hindi ka kandidato kasi yung talagang kandidato dyan. Yung 1, 2, 3. Yung 1, 2, 3. So parang board of director. Meron mang gano'n, nakapaloob. Nasa gobyerno pa, pero nilagay nila sa number 4 and 5, parang gano'n. Kasi nilabas yun. Ang sinasabi dapat ilabas yun. Ilabas. Deception nga Pero ang Supreme Court has already ruled that if you are a government employee, dim resign ka. If you are a nominee. If you are an appointed. Meron na ba? Kung combination mo nga, pang 4 or 5 lang, dim resigned also. Yes. Sabi ng Supreme Court. Meron bang gano'n? Yes, there's a Supreme Court ruling. Kaya nga si Rolly had to resign Makasahit. So meron ngayon. No, it doesn't matter. Hindi, pag ikaw 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. As long as you're a nominee. Ganun ba? Wala pa yata. Nakalagay sa Supreme Court. Yung dati yun kasi nominee na 1, 2, 3 yun. Hindi naman kinover ng Supreme Court ata yung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The reason why naglagay dyan ay nagsabi Supreme Court na pag if you are an appointed basta ikaw ni-nominate ka ng party list, dapat dim-resign ka. Ito kasi hindi mahilig sa party list. Hindi. Iba. Ang gusto nito, panty list. Yan. Kaya nga umiikot yan ng isang linggo Ang point ko lang, bakit pinapayagan ng COMELEC yan? Di ba yan ay klarong panloloko? Yung paggamit ng pangalan yung at saka paggamit ng acronym at pagtatago ng nominees. Hindi ba? Meron nga. Ang problema nga, yung representation, hindi na totoo Hindi na totoo Yung advocacy, hindi na totoo Wala na. Matagal na nawala yung mula na nagdesisyon ng Korte Suprema. Dapat tinawin na ng Supreme Court yan. Sabi ko nga,
advocacy tsaka regional regional Yung parties. Since bago na naman ang composition ng Korte Suprema at saka Supreme. baka naman itong mga cause-oriented groups tulad ng Bayan, Makabayan, etc. questionin ninyo o mag-raise kayo nung kung ano man ang pwede nyong i-raise sa Supreme Court questioning that decision. Hindi ba? Baka naman umubre kaysa pabayaan nyo lang ng ganyan. Hindi naman nila gagawin din yun. Yun baka pag-connection nila, baka sababit pati sila, di ba? Ang sinasabi ko pero lang, it's about time. it's about time. Si Kong Jonat nga dapat Tama. ikaw na Kong ang mag-raise niyan. Probably we will do that. Ikaw na magpa-file, dapat sa... ang punto ko lang dito. petition Pero ngayon, pending na, di ba? Yung iba naman ang... petition sa party list. Petition ano yan, ba? hindi party list. Yung nag-final kahapon. Ano ba yun? Yung anti-dynasty... yes. Meron. Anti-dynasty Sina petition. Alex Lacson. Religious sector and mga ibang education sector. On questioning ito sa party list. Anti-dynasty. Anti-dynasty, hindi. Lahat naman. Lahat naman. na. Oo. Pero yun lang, no? Reasonable yun. Kasi kailangan talaga magka-ruling ang Supreme Court dyan. Kaya lang, is it a justiciable controversy? Yeah, Meron that's the ba? other Wala issue. naman justiciable controversy. Yun ang mabigat. Oo. Pero yun nga, babalikan ko lang yung sa acronyms, no? Pwede pinapayagan ng COMELEC yan. Sige, kung gusto mo, yung 4-piece, papel, pahayagan, Yeah, mga ganon. etc. Kasi yung Pero wag mo gamitin yung 4-piece. i-file muna sa COMELEC para pag At saka yung ibang pangalan ng government program. Di ba? Tupad. Sino ba nominee dyan sa 4-piece na yan na bago? Meron Yung ba? Abalos, tsaka yung isang sinuka ng taga-Samar. Yung natalong congressman, natalong governor. Di ba? Nagtago naman sa party list. Iba to. Iba Iba dating. Totohanan lang tayo mga kapatid. Warang ngayon. Tingnan mo, yung makasait. GSIS, SSS, pensionado. Ba't nabili mo ba yung GSIS tsaka SSS? At ginagamit yung pangalan ng party list. Ano ba? Binili niya na. Total baka naman siya dating SSS president at GSIS president. Totoo yun. Ang punto ko, sige. GSIS, chairman siya dati. President. President and GM. And GM. And then SSS. President and CEO. President and CEO. Ang point ko lang, sige, yung mga magsusubok at susubok lahat yung mga party list na gumawa ng kalukuhan. Di ba? Pero COMELEC, obligasyon ninyo at trabaho ninyo na hindi palusutin ang Pero mga ito yan. pangalan lang to. Pangalan lang ginagamit. Pati nila. nominees. Pangalan. Pati nominees. Pati nominees naman tinatago. Hindi ba yun lang sa Yan akin? sabi ni Sec. Ayun. Bakit kayo pumapayag? Ang dami na ng balita. Kung ang gastos daw magpa-accredit dyan sa COMELEC. Pero may mga magagaling na lumabas na party list. Meron naman. Marami naman. Marami din naman. Hindi naman natin nilalahat. Marami naman magaling. Kaya lang meron Si Congressman Dodge ba? Hindi naman party list yun. party list. Party list yun. One rider. One rider ba siya? Pero si Bosita, magsisenador na. Senador. So iba na second nominee nila. Ganon. Dahil hindi Si yata nila kinuha. alimbawa, yung sa, Hindi ba kinuha? si Manong, Ano kwento? Tinanggal si Bosita? Balita ko. Pwede. parang si Hindi na sinama. yung mga ibang Marami reklamo. Si Marami reklamo. Manong Fred Arquisa. Original Seniors yan. Nagtayo siya ng sarili na niya. Ang tinig ng seniors. Si Manong Fred. He is the author of the amendment to the Senior Citizens Act. Kita mo yun? Kaya ngayon, 156 na ang tatakbo. Hindi, may 20 pa nga nasa Plus Supreme 20. Court. Ang malungkot nito, yung mga... Pero konti lang yung deserving na mabalik uli dyan. Kamukha ng bata ni Pau at kaibigan natin. Walang iba. Kay Kong Arnel at saka kay Kong Alan. Yung... sabihin mo na. LPGMA. Yun. Ano ba? Kay GMA ba yun? Kay GMA ba yun? Ha? Hindi. Liberal Party, Gloria Macapagal Arroyo. Ha? Liquefied Petroleum Gas Marketers. Depensa mo Depensa mo LPG. Hindi. Liberal Party, Gloria Macapagal Arroyo, LPGMA. Kombinasyon yun, di ba? Gusto nilang mag-provide ng consumer rights at consumer protection. Yan. Kasi yung LPG, di ba, maraming mga na-aksidente kapag generic. Ang ano natin, sino nang dapat malaman natin yung mga tumatakbo rin sa mga lokal Kasi maraming problema yon. Marami ba nagtatago? Marami nagtatago rin. Paano? Marami din mga nagtatago. Ano nagtatago sa lokal? Sa mga lokal. Ito, mga nagtatago sa lokal. Halimbawa, titingnan muna from October 1 to 6 Yes. kung sino magpa-file. Yan. Diba? Tapos ikaw yung re-electionist, papunta ka sa third term. Ha? Yes.
last minute, alas 4:30 ng hapon. Nandun ka. Nandun ka, papalit mo yung anak mo. Yan. Oh. Nangyari na yan. Nangyari na yan. Hindi nagpalit kami, nag-substitute ako kay John Vic. Hindi, pero yung ito, iba yun sa inyo. Ako, kay John Vic, nag-substitute ako noong 2016. Dati pa yun. Dati pa yun. Pero yun naman kasi, ang question naman dyan, yung competence ng tao. Kasi para sa akin, pagka magsasubstitute ka, dapat kaya mo yung trabaho. Dapat kaya mo yung trabaho. Dapat yung magsasubstitute, equally yan. Hindi madideceive ang tao na nakakuha silang defective. Nangyayari na sa amin yan eh. Natalo yung pamilya nila pagkatapos. Kasi hindi magaling yung pumalit eh. Yung papalit. Kailangan at least yung papalit mo, talaga alam na kaya alam yung trabaho. Tsaka kayang-kaya. Pero ngayon kasi parang insulto mo yung tao pag hindi magaling. Merong ganon. May nangyari bang ganon? Northern Samar. Northern Samar? Northern Samar. Ngayon. Sabihin na natin. Sino? Si Paul, hindi na nag-file. Si Paul. Paul Dasa. At nag-file yung anak niya. Para sa susunod, maluwag ang laban niya. Benny Bardone. Sabihin na natin. Eastern Samar. Pinatakbo, anak din. As governor. As governor. Tinignan muna last minute kung sino makakalaban. Walang lumaban na magaling. Talagang magaling yung bata. Si Ronald doon? Hindi, sinabihan siya. pero pinapile yung... Magkakampi na sila eh. Magkakampi na ba? Si Kong Nonoy tsaka siya, no? Tingnan mo ngayon. Di ba? Nagkasundo. Hindi mo palalabanan si Pe Abunda. O pinatakbo yung son-in-law niya. Sino? Yung Gonzales. Pinatakbo nila. Congressman. Versus Pe Abunda. Hindi ba si Nonoy Libanan? Hindi nga eh. Kasi nagkaroon na nga ng gentleman's agreement. Di ba? Na hindi mo palalabanan. muna siya. So saan si Tumakbo? 4-piece pa rin. 4-piece pa rin. Kaya yung 4-piece mga kababayan, tingnan ninyo maigi yan. Di ba? Yan ay panggagamit sa programa ng gobyerno. Diba? Kung sa umpisa pa lamang ay ganyan na yung mga yan, imagine nyo na lang pag nakaupo. At yan ay nakaupo ngayon. May ibig sabihin. Hindi, ano ko na ibig sabihin? May ibig sabihin yung porkies. Gusto ko malaman. Puro pangako. Pangako! Pwede ha. Yan po. May ibig sabihin naman daw. Alam mo, ikaw. Malikot lang talaga utak ko. Ano yun? Puro pangako. Ulitin mo. Puro palpak. Yan. Puro pangako palpak. Maganda pagkakadali mo. Tama. Meron naman daw ibig sabihin. Yan ang nakita kong House Minority Leader na hindi ko nakita sa House. Nagsasalita naman daw. Hindi nakita sa committee. Nakita ko sa district. Ba't ka nasa district? Party list ka. Hindi siya tumakbo sa district? Hindi. Meron niyang gentleman. Pero pinatakbo yung son-in-law. May agreement eh. Diba, ito lang ho. Ito, hindi na ho namin sinisingle out yung 4-piece. Ito yung tupad. Actually, sa survey, mahina siya. Mahina? Hindi naman talaga lalakas yun. Maraming nadala eh. GSIS. Diyan maraming sumusubok ngayon. Pag sinurvey mo, medyo boss. Alanganin. Maraming hindi tumutuloy. Pag sa survey, hindi maganda chance. Pero marami rin tumutuloy na kahit sinasabi ng survey, boss, medyo... Kaya ako, nung unang labang ko, behind ako na 18 points sa survey. Labang pa rin. Labang pa rin. Nadali na naman. Siyempre, nadali naman. Kailangan talaga, kumisan eh. Tsaka, ang survey, hindi naman perfecto survey. Ang survey kasi, pag sinabi sa'yo na behind ka, gagawa ka na strategy para magsisipag ka. Sisipag ka. Walang substitute dyan eh. Sipag at syaga yan. Ako hanggang alas 4 ng umaga ng last day. Ano ako? Nagbibigay Pero tama ka, alam mo, yung maraming mga kandidato, pag lumabas sa survey, nagbibigay ng tulong. At nalaman nila na medyo tagilid. Hindi na balik na ako. Iba na, balik na. Mahina yun. Pero maganda rin yung gano'n. Kasi nga, hindi na ina-aksaya yung oras. Kasi marami pa siyang aabalahin sa pamilya niya eh. Tama naman yun. Ang pinakamahirap po dyan, mga kababayan, sa mga kandidato, naman advice lang naman ho namin. Doon sa aming maliit na experience, wag ho kayong maniniwala doon sa sarili niyong press release. Yan ang pinakamahirap pag pinaniwalaan niyo yung sarili niyo. Ang rule of thumb dyan, pag ikaw incumbent, o kaya you belong to the incumbent, pag wala kayo sa 65%, tagilid na kayo. Ibig sabihin ang tao, ang level of satisfaction ng iyong botante ay wala sa tama. Mahina ka. Dapat nasa 65 ka or above. Parang may tinutukoy ka dyan dito sa malapit sa NCR na bayan.
Yung sinasabi mo, Manila. Manila yan. Yung sinasabi mo si Hani. Sobrang Hindi, pero ang kalabang kasi, prangkahan. Ang kalabang kasi, master of the stage. Pero lalaban niya, incumbent yan Tsaka, may mga baong may dynamic sila. You should not stop the person from running because it has to be understood that there were dynamics in the political system before. Tama. Tsaka sa usapan nila. Tama. Ngayon, nilalabas yan. It will gather sentiment. It can gather momentum. Hindi natin alam Ang basta incumbent. So, mo, hindi pa din natin malalaman yung sa close fight pa yan sa Manila. Hindi siya close fight sa ngayon. Iba yung incumbent Pero din. depende sa strategy Kung may paano incumbent mo may maiikot Iba rin ang incumbent. Tsaka ano yun, special case yung kasi extremely popular talaga si Isko. Extremely popular. At si Mayora naman. Master of the stage yan Magaling talaga. Magaling talaga. It's really a marketing genius. Saka yung narrative niya, di ba? Yung narrative ni Isko, siya lang gumawa nun Ang galing niya kung tutuusin mo Hindi, tsaka totoo naman yung pinanggalingan. Ang problema, yung usapan. Yung usap, di ba? Kung natuloy o hindi natuloy, di natin. Pero sa akin lang, bakit leader lang ang mag-uusap? Bakit hindi nyo pa ubayas tao? Hindi, ano yan political dynamics yan. Iba yan. Pag nag-kausap kayo, nag-usap na kayo. Tsaka nangako yung isa sa bawat isa. Merong dapat nilalaman na na good faith. Good faith dapat. Pwede rin. Hindi bad faith. Pwedeng invoke yung isa. Hindi, pero yan ang usapan dati. Di ba? Yung dynamics Hindi naman magbabago. Hindi naman permanente yung usapan na yan. Hindi, komplikado yan kasi the whole time na maraming binibigay si Hani kay Isko. Lahat ng pabor binigay, pero nilabanan pa rin siya. Yes. Yun Yan ang mabigat. Yan mabigat doon. Ganun ba? Oo. Kaya medyo may dalang sama. Basta dyan sa Maynila, maraming... Kasi yung mga sindikato sa Manila, sa koleksyon ng mga tong, talaga hinawakan pa rin ng mga battery Isko. I mean, yun ang scuttlebutt Dumarating sa atin yan, di ba? Alam natin Dalawa naman yan Dalawa lang. Pinabayaan niya na magtuloy-tuloy yung ligaya. Ang dalawang major na... Kaya tuloy, nakapondo rin, di ba? Nakaipon. Hindi, walang nawala. Gusto mas marami pa. Ayun. Hindi na kontento pa rin. Basta dalawa lang naman yan, basura at saka parking. Ha? Ilan ang pag-uusapan dyan? Basura parking. Ako, parang yan yung basura, yan yung sa bayan natin. Yan ang punot dulo. Rental ng mga city properties. Sa mga sidewalk, skinisa. Pero speaking of service, ako dalawa lang naman yan. Kung challenger ka, wag kang panghinaan ng loob. Pag incumbent ka, wag kang papakampante. Kasi ang tao, ultimately ang tao magdidesisyon kung mananalo ka. Sa ating bayan, ano na yung parang naguguluhan na nga ako. Nakakalimutan ko kung sinong asawa nila. Yung ba magkapatid, mag-away na ba yun? Mag-sister-in-law. Ang away na. Sa Paranaque. Bilas ba yun o sister-in-law mismo? Ano yun? Masarap pag-usapan yun. Kasi, yung asawa ni Villaferte, ni Vice Mayor, Paranaque rin niya. Ngayon, nasa controversy sa DepEd. Yes. Si Densing. Magaling talaga yung congressman. Natumatakbo rin. Pero hiwalay na siya. Hiwalay na si Villaferte. Hindi ko alam kung legally separated. Pero ano ba nangyari? Babasahin mo yung nangyayari na enkwentro sa house. Hindi. Hindi, magaling talaga yung Congressman Johnny Pimentel. Bakit ano nangyari? Matalas talaga. Anong sinabi ba? Ikaw! Sabi niya gano'n, kaibigan mo ba si ganito? Una-muna, yes, sir. He was laying the predicate On what issue? Ikaw, Architect Texon. Ano ka sa DepEd? Undersecretary po. Anong time ka na sa DepEd? Ano ang trabaho mo sa DepEd? Diba? Hawak mo ba ito? Yes or no? Opo. Kaibigan mo ba to? Kaibigan mo ba to? Diba? So, may kasama kang kontraktor. Gusto mo kaming kausapin, di ba? Sabi ni Congressman Johnny. Humingi ka na 18%. May isang distrito, humingi ka na 18%. Si Epi? Nasa Congress ba? Hindi mo alam kung Barkada pa rin ito. On record naman to lahat On record. Habang binabanatan ni Kong Johnny, hindi mo alam kung matutunaw si Gonzales. Di ano bang? Matibay ang mukha nun. Ha? Mas makapal pa sa kahoy na luma yun. Hindi, ano bang issue? Anong issue? Anong naging issue ba? Ito may DepEd na yung hawak niya,
Yung listahan ng pagkagawa na infra-eskwela. Kamagong. Yung kamagong tsaka nara. Ironwood. Kombinasyon. Hindi lumuluto sa tubig. Yung kapal. Yung kapal niya, hindi lumuluto sa tubig. Yung anay, pag ginagat yun, mabubungi yung anay. Ayun, mabubungi yung anay. Ganun ka kapal ang mukha. Ang ibig nyo sabihin yun ang ginagamit para pang-angkla. Angkla ng barko. Yung buong kahoy na yan. Hindi, mabigat ito. Pwede pang-angkla ng missile to eh. So ano? Kapal talaga ng mukha. Ang issue, di ikaw ngayon na nag-allocate. Ito pinag-uusapan natin kasi congratulations to Speaker Romualdez. Ang galing ng Quadcom tsaka ng good government ngayon. Galing. Magaling talaga. Ako doon sa lineup na yun. Ang gusto ko. Si Joel Chua. Talagang... Joel Chua ang chairman, no? Very, very sober. Galing. Manila Congressman Joel Chua. At talagang Congressman Ace Barbers. Alam mo, maganda kasi ngayon. Ano sinasabi ba ni Johnny? Anong sinasabi ni Johnny? Bago mag-hearing. Anong sinasabi mo na? Ano trabaho mo? Kanino yan? Ako Johnny ito. Kanino? Densing. Harap na ganyan eh. Ako. Ex-Yusek Densing. Sige. Hindi, Yusek pa rin. Densing, retire na. Nag-resign. Ikaw hindi ka nag-resign. Inalis ka. Sabi? Oo. Di ba dahil lang sabi sa akin, et cetera. So ano ginagawa mo? Ikaw ba nag-allocate ng mga eskwelahan? School buildings. In my district! Ano muna? Yung predicate, delay niya muna. Yung budget sa school buildings is 18 billion. 18 billion, ha? Mas malaki pa sa national budget nung 2004. So from macro, pumunta ngayon sa micro. In my district, merong 134 million. 130 million something. Allocated. Sa school building. Yung kilala mo ito? Oo. Kaibigan mo? Oo. Tumawag sa akin yan. Ang gusto, kausapin daw kita. I said no, Mr. Chair. Diba? Sabi ni Johnny? Oo. Hindi ako pumayag. Because at that time, ready na yata o nagbibidding na sila for the project. Tapos tinawagan siya ng bidding. Tinawagan siya. Diba? Oo. Tapos lo and behold, nung hindi siya pumayag, nawala yung pondo, nawala inatras. Nawala yung pondo. Hindi natuloy yung bidding. Ganon? Hindi natuloy. Hindi natuloy yung bidding. At meron din daw sa kabilang district na ganon din sa Surigao. At there are many congressmen na ganon ang nangyari. Ganon. At yan, sabi niya, kukunin ko lahat. 3019 yan. Sa susunod. Very clear case for 3019. Diba? Ikaw, sabi niya ganon, you do not deserve to be in government. Sabi niya? Sabi ni Johnny Pimentel. Kanino? Kay Epi. Bata ni Pao. Si Densing. Yung ex-husband ni Vice Mayor Villaferte ng Parañaque. Hindi nga. Official na ba yun? Pala. By the way, happy birthday to Brian Yamsuan. Uy, happy birthday. Birthday niya ngayon. Birthday ba niya ngayon? Kung Brian. Basta yun lang, nakakatuwa si Congressman Johnny. Kasi talagang nahuli. Palas talaga. Iharap ko sa iyo yung mga congressman, sabi niya in an executive session. Lahat ng hiningan nyo. Tsaka isipin mo yan, di ba? Si Johnny, nung panahon ni Pinoy ba yan? Nung di ba, panahon ni Duterte, nung si Fariñas ang majority leader, kinuha niya senior deputy si Johnny, hindi abogado. Pero ang talas. Talas Isang marami siyang Yung sabi ko sa kanya believe ako sa'yo, razor sharp ang tanong mo. Ako hinihintay ko na, alam ko doon pupunta nung nilelay yung predicate Sabi ko, kakanain ito sa commission. Kaya ikaw, you were asking for commissions. Ganon diretso niya. Diretso. Happy birthday rin kayo. Hindi nagbabago mukha nito. Ganon, diretso lang Talagang poker face. Kapal talaga. Talaga, pero dahil makapal din ang listahan ng ating mga commercial. Happy birthday rin muna. Happy birthday rin muna. Paskil nyo, mag-commercial na muna tayo. Happy birthday rin muna kay linya tayo. Sige, mag-birthday ka. Charlie Manalo. Okay, Charlie, happy birthday. Ang oras po natin, 9:33 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Ito po yung programa Executive Session. Ako, live na live pa rin po ang inyong barkada sesyonista. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, andito pa rin po ang inyong barkada. Walang iba, Congressman Jonathan de la Cruz, Secretary Boy Rimulya, Paring Ed Javier, and Paring Pao Cabito. Good morning, boys! Good morning. Mabuti na... Magkakaroon na sa Martes, magkakaroon na naman po ng panibagong Quadcom hearing. Yes. Ito, no? Continuing yun. Ito bang ganito, naka-recess ang Kongreso, ang mga committee hearing tuloy-tuloy tuloy-tuloy naman. Kaya itong Tuesday, magkakaroon na naman po ng panibagong Quadcom hearing
At dito naman, tingnan natin, sapagkat itong Quadcom hearing na to, itong ginawa ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, talaga napaka-susi ng trabaho nito. No? Dahil pinagtahi-tahi yung mga nagiging issue dito sa, hindi lang naging pogo ano? Lumawak na sapagkat nakikita natin na tahi-tahi pala itong mga nangyayari dito sa drugs, pogo. This is by far one of the best congresses I've seen. Oo, talaga ng trabaho. Pinag-aaralan talaga, no? Basta inaabangan lagi Quadcom kasi lagi may bagong labas. Kalaban na ng teleserye. It is the teleserye right now. Si Paduano lang, kailangan medyo alalayan nila ng kailangan yun. Masungit Kailangan talaga. Lahat talagang may ganun. Sa teleserye, meron talaga matandang masungit. Si Boy Contempt. Si Boy Contempt. Importante yun. Pero magkakaroon din ng sa Senate. Kasi sabi ni Senadora Risa, itutuloy daw nila yung Kibuloy discussion. Tutuloy nila yung Kibuloy. At saka at the same time, kasi si Senator Bato, sabi niya, magkakaroon din siya ng hearing. Ngayon, pinag-aaralan ng Senate kung ang hearing na yan ay doon sa kanyang committee or doon sa ibang committees or committee of the whole. Ako, ang opinion ko unang-una, sana wag na nilang i-duplicate yung ginagawa ng Quadcom. Kasi maganda na yung latag sa Quadcom Parang ang nakikita ko, pag nagbuo sila, at ito rin yung kanilang tatalakayin at pamumunuan ni Senator Bato, parang nangyayari, parang pangontra. Kasi sabi ni Senator Bato, dapat ako mag-investigate. Medyo... Hindi, pero inano na ni dapat magkaiba. The Senate President has already said. Nagsalita na siya, Pag-aaralan nila. Sinabi na niya. Napakaganda ng latag ng Quadcom, congratulate muna natin kasi ang galing ng hataw nila. Si Chairman Dan Fernandez, si Chairman Ace Barbers, si Chairman Bene Abante, at saka si Chairman Caraps, Boy Contempt, at saka siyempre si walang iba kundi hindi naman Chairman si Kong Akop pero talagang si Kong Akop na Vice Chair siya at saka mafe-feel mo yung seniority ni Kong Akop at saka si Congressman Pimentel Vice Chair din yun. Basta ako believe ako kay Kong Johnny aabangan ko yung sa susunod na hearing kasi sabi mo pero anong hearing ba to? Committee on to? Good government ba? Good government or hindi ko alam basta si Kong Johnny, binabati natin at sabi niya kukuha pa daw siya ng additional na bibidensya. Galit na galit siya. You are a pathological liar. Yan. Hindi, ang ano kasi doon, ang issue doon, yung tungkol doon sa use of the funds ng iba't ibang agencies. Yung kay Kong Johnny. Kasama yung sa DepEd. Kasi maintindihan mo naman. Ang tinatakbo ni Sandali lang. Gusto ko lang malaman. Yung tinatakbo ni Villaferte yan. Vice Mayor. Hindi, Vice Mayor. Yung babae? Re-electionist. One-on-one sila ni... yung ex-wife ni Dancing. Ganun ba? Re-electionist. Dancing? Hindi ko alam. Basta alam ko... Di ba kayo nag-uusap? Ex-wife na yun Hindi. One-on-one sila ni Bisita mo raw lagi sa opisina mo yun. Sino? One-on-one sila nung anak ni former Mayor June si Benjo ang kalaban ni Vice Mayor Joan. Ikaw, di ba miniting mo ibang mga congressman at may dala kang contractor? Hindi, ang issue kasi doon, good government ito good government. You're talking about the good government. Hindi, tsaka ang issue dito, paano nakapasok na sa GAA, di ba? At ready na ngang ibid. Pwedeng alisin na isang tao. Pwedeng atrasin. I-atras yung... batas yun yung budget mo. Hindi pwede yun. Batas yun ang pinag-uusapan nga, usage of the funds na already allocated for certain specific projects. And this applies not only to the DepEd, but it had to be done na DepEd muna because of the various complaints that have been raised against the manner by which itong mga ito ay nangyayari. Si Kong, matagal ng congressman, si Sec, di ba? Mga alam mo, kahit ako naman yung nakaupong congressman, masasaktan ako. Kasi pinangako ko na yun Kasi alam ko nandun na sa GAA di ba? Tama, Sec? So, paano sa akin nga? Paano nasa GAA na, we withdraw lang na isang tao? Hindi mawawala bigla. Kayang walain na isang tao. Nasa GAA na yun Hindi elected yun, Alam mo, parang Eddie ko naman, alam mo naman,
Pagdating sa implementation. Pagdating dyan, talagang marami nangyari. Pero ano yan, galing DILG yan, di ba? DILG yan. Ano ba yan? Did Anyo keep him for the whole Yes. time? 6 years? Oo. Yes. Silang dalawan niya. Kaya baka gustong bumaktrack ni Kong Johnny. Diba? Baka gustong bumaktrack ni Kong Johnny. DILG, tignan. Pero yung DepEd kasi, it becomes even more Because prominent. of the funding. Not only of the funding, malaki, but at the same time, it was done during the term of BP. Ito yun, Teka. 2022. Break lang, magbabatiin lang ako. Bate. Si Judge Gaisol Luna, happy birthday. Judge namin sa Trece Martires City. Ayun. Judge, Gaisol Luna. Gaisol. Gaisol. Luna. Judge, happy birthday sa'yo, ha? Happy birthday po. At saka, sa Quadcom pala, balikan lang natin yung Quadcom, sapagkat hindi pa tapos ang Marami lalabas, So, tuloy-tuloy pa. Mukhang mayroon pa ilalabas ulit ngayon, Hindi, ang sinabi kasi dun sa Quadcom, yung mga cold cases tignan. EJK kasi yun yun sa cold cases. So, siguro titignan nila yan, 1 or 2. Nagkataon nung isang araw, bisita ko si Judge Jamie ng NBI. Santiago. Dumating si General Torre ng CIDG Si Nick, para mag-file ng cases. Cases against many of the... Yung sa sedition cases. Hinuli ng CIDG. Sedition cases. So, pinatawag ko kasi andun na naman sa building Tama. So, I asked him to come over to the office para mag-usap na kami. Tama naman. And we agreed that tuloy-tuloy yung evidence sharing ng NBI at CIDG. Wala nang rivalry yan. Basta dadaan naman lahat sa DOJ yan Di ba? Pero alam mo, maganda yung lumalabas. Kasi ang huli nito mag-aaway si Bato at si Bongo Siguro. Bakit? Di ba sabi ni Bongo, wala akong kinalaman dyan dahil yung aking office order, ganito, ganyan, wala naman dun sa functions yan. Di ba? After a few days, si Bato nagsasabi, hindi, meron kang binibigay. Ganun? Di ba? Sinabi ni Bato. Na whether that is for operational funds or for whatever. Siya nagbibigay? Sabi ni Bato. Hindi. Pag sinabi ni Bato yun, pati si PRRD tinatamaan. Kasi yung ginagawa ni Bato, ni Bongo, hindi naman laging under his office yun, para kay PRRD. Alam mo nyo, ang lumalabas doon, there were 2 tracks. Okay. One was the official things. Tama. Yung kay Senator De La Rosa na ito yung dapat nagagawin, etc. War on drugs, yung tukhang, etc. The other one was whether it is in consonance or to enhance yung activity na yon, may activity rin ito, Karma and everybody. Ako naman hindi ako maniwala. Hindi ako naniniwala ako na I think that Bato is not exactly being Candid, forthright. Not being honest about the whole thing. At ako hindi rin ako naniniwala kay Bongo naman. Kaya ngayon gusto ko imbestigahan ng IAS. Yung mga official na mabigat yung IAS ngayon Mabigat Yan ang sinasabi ko nga. Yung mga official na involved sa EJK. Tama-tama. Yung bagong head ng IAS, ang sabi niya, aalisin daw niya yung mga scalawags in uniform. Tsaka sasampalin niya raw isa-isa. Yung mga nag-EJK, sasampalin niya raw isa-isa. Sasampalin? Susubo. Alam mo, sabi ng bagong IAS head, siya daw ang nag-imbento ng tapang. Yun. Ang tapang at tapang lang. Siya daw ang nag-imbento. Alam mo, General! Meron, talagang there comes a time na yung mga tao na ina-assign ay nagkakaroon ng participation sa history. Ito yun. Importante ngayon yan. Kasi yung IAS, importante kasi kung talagang magkakaroon ng justice, tignan mo na mabuti. Hindi naman magkukonferasyon sa EJK. Never. Yung IAS? Ngayon hindi na. Hindi na. At saka, wala na didismiss na kaso. Depende. Kasi lahat dinidismiss natin. Depende. Dismiss na lahat. Ang sabi na dismiss mo lahat ng EJK? Ito talaga. Dismiss mo lahat? Baka kailangan ikaw mag-imbestiga sa IAS. Hindi. Ang sinasabi, ganun tapang talaga yan. Sinasabi niya, never siya magpapa-under. Ito sa chief of PNP. Ito Kasi dati, na-underan yan. Sabi niya, kung anong dapat na mangyayari, yun ang gagawin. Hindi, sabi daw ng head. Tapos babalik ta rin. Hindi ako pwedeng magpapabaliktad dyan sa chief ng PNP. Hindi pwede. Ang sabi nung IAS head, ako matagal ako dito, kayo ilang buwan lang.
Sabi niya nga, di ba? Oo. Sinabi Chief ng PNP. Hindi pa akong dadaan ng hepe. Hindi na siya. Sabi? Hindi pwede. Hindi pwede. Tapos na siya, dito pa ako. Ang sabi nga nun, ang lagay siya lang. Ang matibay. Diba? Paano kami? Hindi, tsaka... Galit pa yun ang sinasabi. Basta importante, siya mag-uumpisa nitong workout at tatapusin daw niya. Hindi po pwedeng papabaliktad-baliktad. Wala. Hindi, alam mo, hindi kailangan talaga. Ito, serious, on a serious note. There really needs to be a structural reform. Change. Including yung sa Yes, siyempre. Hindi, dapat yan nakahiwalay talaga sa Chief PNP. Without it, pwedeng hinahawakan ng Chief PNP yan. Kung hawak ka ng Chief PNP, ditipingot ka lang sa tenga. Hindi, kagaya niya na. Para makakilos ang IAS sa mga probinsya. Kailangan kausapin nila yung provincial director. Kaya sabi ng provincial director, o doon kayo mag-pusina sa CR, kayo IAS. Wala So pagpunta niya ron, para magpatulong, patalin siya sa CR. Ang lamesa mo, lababo. Lababo. Ang silya mo, inodoro. Pero hindi, Sek. Ito naman Ito hindi. Sek. Hindi na pinayagan. Wala nga budget. Sa allocation for the province. I had to take the Walang budget for IAS. Hindi. Sek. Hindi na pinayagan ng bagong IAS head yan. Hindi pwede. Kasi paligyan ko sa regional director. Hindi, alam mo, number one daw sa reform agenda ng bagong IAS. Nung umikot siya, diyan pa lang, umpisa pa lang ito. Doon sa area ng Region 9, nung umikot siya, lahat ng regional director, provincial director, walang magawa. Sabi sa kanila, dahan-dahan kayo. Alam ko ang ginagawa ko. Kayo, yayariin ko kayo. Pero wala yun. Hindi, sinabi niya. Kayo, 1 star lang kayo. Regional director. 3 star ako. Tapos sinampal niya. Baliwala yun. Yung mga sinasabi mo, tsaka sinasabi mo, Sek, baliwala. Ang number one sa agenda daw, ng bagong IAS, iimbestigahan ko si Chief PNP mismo. Ayun. Sabi? Matapang ha? Titignan ko. Kung nasa Region 8 ka, sino siga sa mga IAS. Susubukan niya raw. Kaya sinasabi ko sa'yo, yung katawa mo, balutin mo na. Handa ko na. Hindi ako na serious note. Hindi ang kagandaan nitong lumalabas nung Quadcom hearing na ako, nakikita ko at saka andyan si Sec Boy, pinapalakas natin yung mga institutions natin rather than relying on personalities to meet out or give out justice Kaya maganda yung nagiging ganitong klaseng investigasyon. Paano natin naayusin yung sistema kaysa umaasa tayo sa isang tao at umaasa tayo sa mga tao na eventually papatay din pala sa mga Pilipino. Nakita mo na, Sek. Nakita mo na. Kung ASEC lang, kayang-kaya ni ASEC. ASEC. Alam mo na. Pwedeng ASEC, di ba? Huwag ASEC. ASEX. Meron din, pwede ASIC. ASIC kasuhin mo to. Hindi, maganda yung nangyayari kasi yung institution na lumalakas kaysa sa mga pangalan, sa reputasyon. Kasi pahabang lumalakas yung ibang reputasyon, akala nila kasi pwede nilang gawin kahit anong gusto nila at kabilang doon ang pagpatay. Pagpatay na hindi dinadaan sa paglilitis ng korte. Sec John Vic, narinig mo si ASEC? Sec John Vic, baka kailangan mo ng ASEC dyan. Eto na. Hindi, yun lang. Ako, observer lang naman ako tsaka dahil sa media. Akala ko nabuhay si paring Alvin Ang bigat, binibitawan, Ngayon, nagmamature na. Kaya nangyayari. Timba ang hawak Hindi na. Kalambag, kumakalambag na yan. Ba't may sayaw pa? Talaga may sayaw pa. Pasensya na po, medyo nagkakatawa na ito. Pero kailangan po namin mag-break dahil nakilista na naman po ulit. Ang haba-haba ng lista namin. Magbe-break po muna kami. Ang oras po namin, alas 9:54 ng umaga. Number 1. Good morning, Pilipinas. Yan, kanina pa dapat siyang kanta na yan. Ngayon lang pumasok yan. Ang smooth na smooth, Saturday. Samahan niyo po kami kamamay sa kalahati umaga. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin walang ibang inyong barkada sesyonista, Congressman Jonathan de la Cruz, Secretary Boying Rimulya, Paring Hanabier, at Paring Pao Gabino. Good morning ulit, boys! Good morning. Bati lang tayo. Good morning. Unang-una, babatiin ko lang ang bagong naming
Number 2, for the PNP, walang iba kundi si General Nartates. Si DCA, boss. Yan, good morning. ng Chief PNP. Good morning. Good morning, boss. Good morning. Tapos, siyempre, yung mga kaibigan natin, nangungumusta din, walang iba kundi yung ating kaibigan na tumatakbo. Alam ko, walang kalaban to eh. Sino? Sa Bulacan. Sino? Si Kong Ador. Meron. Sino kalaban? Si yung bata na Rakal ang pangalan. Pero wag na natin banggitin yung pangalan pala. Oo, yan na. Kay Kong Ador lang. Kong Ador, play to lang tayo. Kong Ador, play to, ha? Ito, of course, Good morning, boss. Good morning, boss. Yung mga regular natin, mga tiga-paginig, si Nestor Custodio ng Butil, si Francis Cabugon na sa Paway, Ilocos Norte, si Bong Belica. Nabuhay pala si Glenn Kasuga, yung kafrak. Yung ating boys. Kamusta daw yung Grand Inihaw Turbo Party List? Alam mo, dapat sabi ni Glenn. Glenn, magtayo, balik natin yung Grand Inihaw kasi ano yung institution na yan eh. Ibalik natin yan. Babatiin mo lang din ang bagong naming regional director ng IAS Region 4B, walang iba si Colonel Marshal Paclibon. Sa IAS, Regional Director ng 4B. Tapos siyempre nakikinig din ng, of course, bago din. Regional Director ng Region 2, Pro 2. Walang iba kundi si General Tony Maralag. Yes. Batch 94. Boss, good morning dyan sa inyo. Yung bagong NCR. Of course, ang bagong NCR. Walang iba. Dating DPRM namin. Ngayon ay NCRPO Chief. Walang iba si General C.D. Ernia. Good morning, boss. Good morning. At syempre, andito NCRPO na si Sid. Yes, si Sid. NCRPO na. Tapos, yan, yung mga nakikinig sa atin dyan at kinig lang kayo dahil mamaya-maya mag-uusap pa. Marami pa pag-uusapan dito. Bahala na daw si IG sa inyo, ha? Pero nagulat ako sa YouTube kahapon nung pinapanood ko yung hearing ng press conference ni VP Sara. Vice President Sara. Nagulat ako masyado. Ganun, ha? Mabigat. Ano mga binitawan dyan? Dami. Yung sabi niya kay Amy pag hindi niya ako tinigilan. Oo. Ay huhukayin ko yung labi ng iyong ama at itatapon ko sa West Philippine Sea. Grabe yun. Ano yun? Desecration of the dead yan eh. Ano yan? May violation sa revised penal code. Paul yan. Paul talaga yun. Hindi na nakakatawa yun eh. Iba na eh. It does not speak of a sane, and clear thinking person. Iba na yun. Ibang klase talaga. Non-compos mentis na yung pinanggagalingan. Yung binibitawan doon sa press conference. Non-compos mentis na eh. Dahil, ano ba to? Dahil ba to bunga siguro? Sabi niya na naiisip ko na pumapasok sa isip ko na tanggalin yung leeg ni yung putulin yung leeg ni Pangulong BBM. It has come to a point. Yeah, it has come to a point. Dumating na sa punto na ganun na magsalita si VP Sara. Medyo sabi ko nga, buti na lang hindi siya tumakbo ng presidente, baka nanalo pa. Dapat malaman na natin talaga what is made of. Si Dodo nga, dami sinasabi kanina, galit na galit kay VP Sara, di ba? Ngayon wala eh. Tahimik. Di ba na-appoint ito ng panahon ni Pangulong Duterte? Duterte appoint ito. Siya lang naman yung masaya nung panahon ni Duterte. Siya lang naman masaya. Ito lang naman. Tsaka bidang-bida ito nung panahon ni Duterte. Aba, umuwi ka na rito, ha? Diba? Ted, we miss you. Kumusta? Pero kanina ang galit na galit si Dodo. Narinig ko. Galit na galit siya. Up there. Yung mga, ba't gano'n si VP Sara? Hindi naman gano'n dati yan. Nasira na ba ulo niya? Yan. Sabi ni Dodo yun. Sabi niya? Ito ang tanong ngayon dito. Tsaka dati pinagmamalaki din na Batang Davao siya. Sabi niya, pag si VP Sara naging presidente, bida ako. Unang-una siyang bida. Sabi? Tsaka sabi nito, kawawa kayo. si Densing daw kaganon niya. Alam mo yun? Alam mo yun. Kasi nung halos best friend. IATF. Katabi niya yun. Palagi. Araw-araw niya katabi yun. IATF. Bidang-bida sila na. Ganon ba? Ganon ba sila? Ganon. Kung Johnny Talagang, alam nyo kaya, good morning Pilipinas. Pero alam mo, malungkot. Para kumakain ka sili. Hindi. Totoo naman ang buhay. Alam mo, ito ngayon ang problema dahil malinaw na talagang kumbaga the lines have been drawn. Ang tanong ngayon dyan,
Ano ngayon ang galaw ng bawat partido? Anong gagawin niya, Senator Amy? Ano galaw ngayon? Ayun, si Senator Amy, for example. Anong magiging stand niya dyan? Dahil Kasi, she has always... ito, it redefines the whole territory. Tama. Dahil ano ngayon eh. Sinama na siya. May sinabi ba kayo? Sinama na siya. Ano sinabi ito sa chat eh. Siya sinasabihan. Kasi group chat daw yung. Group chat yun. Sinama siya. Yung sinabi niya. Pag hindi niyo ako tinigilan. Pag hindi niyo ako tinigilan, hukayin ko yung tatay mo at ito, recently lang sinabi ko. Ito kahapon lang. Sa press conference. Kahapon lang, Okay. Medyo at mabigat. itatapon ko sa West Philippine Sea. So ano na ngayon ang reaction naman ni... Walang sinasabi pa si Senadora. Talagang the lines have been drawn. So hindi lang the lines have been drawn, the manner by which the knives have been put out already. The knives have been drawn, the knives have been out, and the manner by which it was done. Yun ang iba. So talagang iba. Talagang kumbaga boss, na tayo. Siya parang naghiwalay na tayo ng landas dito. Hindi lang yun. Yung behavior niya talaga. It's more of it's the manner. Because she's the vice president. Ibang yung puputulin ng ulo ng presidente. Mga ganon. naisip daw niya. Naisip niya. Puputulin niya. Hindi ko maintindihan kung ba't ganun siya mag-isip ngayon. Delikado tayo dyan kasi she's the vice president. At anything happens she is not getting yung proper advice dun sa kanyang mga staff dyan sa OBP. Di ba parang... more on, ganun din kasi sila. I mean, very emotional. Shoot from the hip ngayon sila. Dahil they feel that their backs are against the wall. Di ba kung may issue sila doon sa mga congressmen, di ba kuhanap kayo ng bala. Di ba? Tingnan ninyo kung sino yung nag-i-issue sa inyo. Tit for tat kayo. Pero hindi yung pwedeng personalan. Pero ang tanong dito, yan nangyari na, the lines are drawn, meron pa bang galaw na pwede pang gawin? For example, nag-file na si... It violates... I know there's a presidential decree that does not allow you to do that. Yung salita niya against the president. Si President Duterte nag-file ng mayor. Pwede ba bang magbago yun? Pero ano yan Kasi ang daming haka-haka di ba? Yung laban na yan talaga, it's really Baste versus Carlo. Kasi placeholder lang naman si PRRD. Yes. Ayaw niya naman talaga tumakbo na Kaya lang, just to remain in power ang pamilya niya, tumakbo siya. Pero bibigyan niya rin kay Carlo. Kay Baste. Ba't ano ba si Baste? Vice? Okay. Oo. Kaya mabigat yan. Mr. President, I think that you have served the country very well. Kahit na in your own way, sana naman pahinga na. Huwag na kayo sumama dyan. Ay, hindi mangyayari yun, boss. Siyempre, Davao yan Kaya, ito, tanong, may labang ba si Carlo? Alam mo, si Carlo, dapat politika ako kasi I will not discount a movement of perception within Davao. Pero kailangan medyo tapang-tapangan ng konti ni Chairman Carlo. Di ba? Dahil sa siyempre, iba yung babanggain niya rito, di ba? Oo. Ang tanong dito, may galaw pa ba politically? Pwede bang, for example, kasi haka-haka ngayon, pwede ba bang tumakbo, for example, si former President Duterte as senator? Mga ganun kasi. Anong galaw? Wala na yun. Na lang nila sa level. Pero wala bang ganun? Theoretically. Paakyat, hindi. Hindi na. Hindi bawal na ba? Hindi ka pwede mag-substitute paakyat. Anong party ba ginagawa? Hindi ba pwede? You can, di ba? PDP. Can you substitute paakyat? Pwede, di ba? No. Same position pwede. Pero hindi pwede mayor ka. Hindi, mag-withdraw yung isa, senador, tapos siya papalit. Di ba pwede yan? Hindi. The party. Hindi, party niya. Wala namang PDP na nag-file. Meron. Meron. Jimmy Bondo. May nag-file apat sila Apat sila. Apat na nag-file. Philip Salvador, Jamie Bondok, Bato, at saka... Bongo. Oo, may nag-file apat. Meron sila Jimmy So Bondok. pwede pa. Anytime. But Baste, can it substitute for him? Kasi it's not the cause recognized by law, yung withdrawal, isa substitute mo. Hindi mo pwede sabing mahina ka. Hindi, yung withdrawal kasi for cost lang Yung health lang death or incapacity lang. O kaya may legal... So mababakante pag nangyari. Mababakante. O kaya illegal impediment, meron silang problema. Mababakante. Mananalo na si Carlo. Pero ang maganda, pag-usapan, yung Marikina din. Ha? Bakit? Marikina. May labang ba sa Marikina ngayon?
Kasi ako... Hindi, yung first district. Yung dalawang... Marcy versus the Coco. Coco Pimentel. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit nag-away bigla si Marcy Teodoro tsaka si Pimentel, sina Senador. Kasi ang una, ang matulog... Hindi ba mag-alyado daw? Last year. Last year mag-alyado pa. Ano yan LPGMA rin yun eh. Ganun ba? Sino? Hindi ba LP sila, di ba? Oo. Hindi iba ang LPGMA. Pareho lang yun. Ipaliwanag mo. Kawawa naman yung bata natin. Di ba pareho lang yun? LPGMA. Hindi. Literal party. LPGMA. Iba yun. Iba yun. Matagal na. Petroleum Gas Marketing Hindi ako naniniwala. Kasi Ikaw. LP was a political party. And GMA was the former president. Yun na yun. Pero matagal na yung association. Yun. Pero hindi partido ni GMA yung LPG. Hindi kay GMA yun. Ganun ba? Oo. Kayo talaga yung GMA. Hindi. Grupo yan ng mga marketers na gustong i-promote yung consumer safety. Tanungin mo kasi si Arnel. Meron bang participation si GMA dito sa ano? Tanungin mo. Itaguhin mo ang batira ng Pagboboto kayo ng LPGMA, binoboto nyo si GMA tsaka Liberal Party. Hindi. Ang binoboto nyo yung proteksyon ng mga consumer. Yun. Di ba? Hindi, alam ko. Liberal Party tsaka si GMA ang Pero mas binoboto. mabigat. Tama pala si Sec. Maski na 25,000 na lang or 30,000 na lang ang botante doon sa district na aalisan ni Campos. Meron pa rin representation. Kaya ang Ibig sabihin, pwede bang magkakaroon ng congressman? Meron. Naglalaban, may laban. Dalawang konsyal ang lumalaban. Hindi nga. Almario tsaka Sese. Hindi nga. Yes. Diyan sa district na yan. Almario versus Almario ang magkasama. Bata nino niya si Almario? Campos. Okay. Campos, Kid, Campos, Peña, Almario. Pero si Kid ba talaga, hindi na talaga tumakbong ano? Vice nag-vice na siya. Yun ang pinagpagkakamali niya. Hindi siya nagkamali. Ikaw, hindi mo alam ang desisyon niya. Genius yun. Alam genius yun. Kasi ang magiging congressman dun sa distrito niya, Monique Lagdameo. Gets ko na. Ayos na yan. Gets ko na. Ikaw, Ako baga, okay ba din? Hindi mo naintindihan. Hindi political, Ganun yan. Love nga eh. Nakita mo yung tagline doon sa Disney? Love eh. Ano, Bezis? Love na tuwar. Ikaw Nakita mo yung tagline doon? Sa District 1, Makati. Distrito ko yung iyo. Yan. Ganon? Maliwanag. Ganon? Yung akin, iyo. Yung iyo akin. Yan. Maliwanag yun. Dapat kasi Kaya parang tumakbo. Parang ganun din. Romantic daw siya. Ha? Ba't yung word romantic? Hindi kasi nga, ang iyo, akin. Ganun yan. Pareho na rin yun. Pareho yun. Super genius yun. Kasi naka-set up na sila. Ayun. May understanding na. May understanding. MU. Ayun. Maliwanag. Bakit MU? Kasi nga nag-uusap na nga understanding kung ano yung akin iyo. Yung iyo Malabong akin usapan din. daw yun. Malabong usapan. Ayun talaga. Talagang nagkaintindi. So, Nagkaintindihan na. Okay na yun. So, okay na yun. Doon sa kabilang banatan. Magandang laban yun. Hindi, yung vice mayor ang bakbakan. Hindi. Walang kalaban si Kid eh. Meron. Monsor. ha? Monsor. Oo nga pala, Monsor. Labanan pa. May laban yun. Pero Pero sentimental favorite pa rin yan. si Kid. Si Nancy pa rin. I think she will be the sentimental favorite. Baka Ganun nga, kaya pa. ganun no? nga. She's the Binay eh. Oo. Siya yung totoong Binay. Hindi, tsaka... Ha? Oo. Hindi. Akala ko si... Pepito? Si Si Pepito. Campos? Oo. Hindi, sabi ni Luis eh. Oh. From now on, it's not Binay County, it's Campos County. Ha? Ganon? Kaya ang sumasama, si Vice, BP. Siya ang sumasama kay Umiikot Nancy. nga raw si BP lumalabas. Umiikot si BP. Kasama si... Kaya magandang laban yan. Magandang laban yan. Mas magandang laban And din. water rise above the source. Yes. Tama. No? Ang magandang laban din yun sa Taguig. Bakit? Banatan din yun. Kasi si Lino tumakbo versus Ading Ading Cruz.
Pero 4 congressionals ito. Oo nga, pero yung Ading Cruz kasama ni Nalani, ni Naalan. Yan ang... Wala kaya script yan? Sino ba magme-mayor? Sino ba ang kandidat sa Lani. Si Mayor Lani pa rin. Kung ako si Kong Ading Cruz, kung mula ngayon hanggang halalan, di na ako matutulog. Yun. Masisira naman ulo mo pag di ka na matulog. Pagdating ng araw ng halalan, parang Tatlong araw ka lang di matulog. Ang magandang laban dyan sa isang district, yung kapitan ng Fort Bonifacio, si Cap George Bacobo, kalaban si Congresswoman Pami Zamora. Yes. Yan yung laban talaga. Kasama ang Pateros. Ha? Kasama ang Pateros. Hindi. Doon sa kabila. Sa kabila yan. Kung Ading yun sa Kalino. Old. At saka parts of yung Embo. Kanino nakadikit si Pami? Grupo ni? Sarili niya. Sarili, independent? Grupo nila. May grupuan sila. May grupo doon. Pero hindi kayo may mayor ka. Hindi. Malaki. Yung second district. Kaya lang, hindi pa kasama yung Embo. Hindi pa. May part ng Embo na part nung second. Pero majority ng Embo nasa first. Yung mga tiga-Embo na nalipat sa Taguig, hindi makakaboto ng congressman. Hindi. Doon sila na disenfranchise. Saan sino? Yung Embo? Hindi. Yung mga, yung parts of Makati. Yung parts of Makati na nilipat sa Taguig. Hindi will vote for the mayor, but they cannot vote for the congressman. Akala ko sabi mo meron sa pagkita may iwan. Hindi nga, ang problema kasi, it is a law that created the district. And in the law, you cannot amend it by automatic. Okay, yun naintindihan ko na. Yung sinasabi mo, Sek, yung naiwan na Makati, na District 2, kahit na 25 lang, makaka-elect ito ng congressman. Pero yung naalis sa Makati na Embo at linipat sa Taguig, they cannot vote. Hindi makakaboto ito ng congressman. Bakit? Pero konsyel pwede. Kasi nga, walang legislative district. Wala silang legislative district. Kailangan ng batas. Yung tinutulak ni Mix at saka ni Alan. Okay. As a matter of fact, hindi aabot. Hindi kaya hindi naaabot. Hindi, sinasabi niya. Actually, joint resolution. Kasi magkukonvene ang Congress ulit sa November 5. Pero konti na lang yung window. Hindi, kaya. Basic lang ang redistricting. Wala bang plebisito yun? Walang plebisito yun. Kaya din nila yun. Wala yun. Ang tawag dyan, gerrymandering. Pero hindi gerrymandering ito, necessity ito. Supreme Court. May Supreme Court decision. Kailangan hindi ma-franchise yung mga tiga Makati. Naglilipas ang Taguig. Dapat bigyan mo sila ng karapatan. Nabumoto. Pero pag nilipat ito sa Embo, sa Taguig, ang magdidesisyon kung anong distrito babaksakan nito sa Taguig, ang Kongreso. Hindi, ang Kongreso. So kayo magsasabi, District 1 siya o District 2. Mayroon tayo dyan contiguous territory. So mahatiin niyo. Pwede ba mahati sa sino ba saan nagpunta yung dating Embo? Majority sa first district, pero may putol na napunta sa second. Yes. Tsaka meron geographical geographical contiguity. May computation na hindi ko ma-explain. Tsaka contiguous. Pero walang batas. Kailangan pala ng batas. Kailangan talaga ng batas. May batas muna. Pati yung allocation ng konsehal, hindi rin kailangan ng batas din yun. Ganun ba? Yes. Pati yung ang konsehal? Pwede ba mag-konsehal plus 5, plus 1 yun, o plus 2? Kasi ang konsehal 6 lang dapat. Ang pasling, yung pasling doon sa bayan namin ni Pau. Yun ang pasling. Bakit na naman? Si Congressman Edwin, diba? Tsaka si Mayor Eric nagpalit, diba? Kahit na may tigdadalawang termino pa sila. Nagpalit sila. Walang problema. Si Mayor Eric ngayon, ang tatakbong congressman. Sa first. Si Congressman Edwin ang mayor. Ito, wala sanang problema. Ayos biglang nag-file yung asawa ni Mayor Eric. Na Eileen. Na Mayor? Si Eileen. Bakit daw? Binakapang daw ni Ambo. Tama si Sek. Binakapan ng Ambo. Yun ang mabigat pag siya Lolo Cap ang nagbaka. Kasi nag-away na yung nag-away. Within. Kaya lang si Edwin, sanay na iboto ng tao. At saka yung isang kapatid pa, lumipat pa sa kabila. Yung isang konsyala. Yung konsyala. Lumipat pa. Sino yung konsyala? Yung away din yan Away din yan. Tatlo babae yan magkapatid. Hindi ko alam, mahigit pa yan. Kaya si Ambo, nagkakaproblema ngayon. Kasi Ambo, parang dun sa kinauupuan niya, gustong tumayo Diba? So yun, hindi ko alam kung paano nila i-resolve yun kasi
Diba? Wala na, naka-file na eh. Si Eric ang walang kalaban, smooth sailing. Smooth sailing si Eric. Kaya nga nagti-TikTok na lang eh. Iyo? Okay. Ito, meron lang nag-text. Hindi ko nababatiin kung kung sino man to. Sabi niya, ginamit ni Marcy lahat ng mait ni Sen Coco for 3 years. Tapos ngayon, nakita niya mahina siya sa District 2. Lumipat si Marcy bigla sa District 1 a few days before. Ganun chismis daw. Kaya ako nga, ang tanong ko, eto. Hindi naman tayo magaling na pero ito, nandiyan yung mga husay nating mga abogado. Nung galing sa 1st District, lumipat ka sa 2nd District. At yan, pag lumilipat ka, inaaprubahan ng COMELEC. Pero pinakamahirap sa 3rd term. Third term? Maghahanap Di ba ka dapat hawak na hawak mo na yun? Hindi, maghahanap ka ng pupunta mo eh. Sabihin mo. Hindi, may shin na nawawala. Yung kintab. Yung kinang mo. Yung kinang mo, wala bawasan. Sa third term mo. Yes. Wala ka na eh. Dahil kumbaga, parang lame duck na sa dulo-dulo. Out of... kumbaga inaantay na lang ng tao sino papalit sa'yo. Sino papalit sa'yo. Ngayon. Ang problema, galing doon sa 2nd District, sabi mo, noong September something, na ikaw ay tiga... Last year, sinabi mo na ikaw ay tiga 2nd District. Diba? So ngayon, September yata yun, or whatever. Pagkatapos, ngayon, bumalik ka na. lumipat ka sa 1st District. Paano mo sasabihin na residente ka din for a year ng 1st District when sabi mo, residente ka for a year ng 2nd District? Lahat ng Mayor. tayo mo, tsaka Lahat. lahat tinitigilan. Hindi, totoo naman yun. Ba't sasabihin mo, you are a resident of this particular... Animus revertendi. Yung You're the intent to return. Always. Ito pa. Always. Hindi pa, alam ko, hindi pa naaprubahan yung paglipat ni Mayor Marcy. Diba, Hindi doon pa sa ba Hindi, ano yun? Hindi, wala yun. Wala. Hindi. Animus Revertendi pa rin yan. Ganun ba? Oo. So, yan. Anyway, magaling na abogado naman si Sen Coco. Yun ang pwede niyan tignan. Workout. Pero you cannot rely on that, sabi ko nga eh. Kasi Yung legal challenges. yung legal challenges. Kasi pag diyan ka nag-rely, Patay ka na. naglanding ka sa HRET. 3 taon na, wala pa. Oo. Kaya hindi Kaya mangampanya ka. kailangan Yun ang talaga sa balota, no? Balota ba? balota. At saka ako wala Hindi, ang ano naman, ang attitude naman ng COMELEC, let the people decide. Yes. Ganun ang mangyayari doon. Ako naman, wala akong believe dun sa vice ka tapos kakalikutin mo yung mayor, papailan mo ng ano para masuspinde. Pangit Hindi, eh. ginawa niya sa amin, sa silang. Ganun ba? Yes. Gusto nyo lumaban-laban kayo. Di ba ganun talaga? May dayaan. Kasama yun eh. May gulangan. Kasama sa labanan eh. Ang medyo mabigat pa ngayon sa Quezon. Kasi si JJ ay under threat. Hindi, ano na yata sila? Hindi ba parang wala nang nag-file kay Kong JJ? Meron Yes, si ba? Doc eh. Hindi, si Doc lumaban. Laban si sila. Dr. Tan. Anak ni yung Gobernadora. yung anak. Anak ni Gobernadora lumaban. Lumaban eh. Ayun na yun. Yun ang bakbakan talaga yun. Yun na yun. Yung issue, yung district na yan, bakbakan. Kaya kailangan muna tayo mag-break sa Manila kasi maglalasaymin na tayo. Ang oras natin, alas 6:22 ng umaga. Good morning. Ito na po, last segment na po ha. Wag po kayong bibitiw. Marami po tayong pag-uusapan. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Dito pa rin po si Boy Timba, paring Pau Capino. Na ako ngayon. Biday boy, biday na. Okay. Paano? Boy, biday! Okay, si paring Senabiel, si Sek Boy Remulla, at siyempre si Kong Jonat de la Cruz. Good morning, boys. Morning! Good morning. Ano pa yung mga ibang matitinding laban ngayon? Dahil San Fernando, Pampanga. Pampanga. Bigat. Di ba si, Mabigat. sino ba tumatakbo dyan na mabigat natin kayo? Vice Governor, Among Ed Pandillo. Tatakbo. Kasama niya si Engineer Bailon. Hindi, saan Fernando? Pampanga. Governor, Province. Province. Si Ed Pandillo? Yes. Si Father? Si Among. Nag-comeback na naman pala. Vice Governor. Kalaban si Delta. Oh? Yes. Sino sa governor? Sino Nanay. Nanay Bailon. At saka versus Bailon. Ay. Kasi Delta, parang may problema ba yun? The mere fact na pinalitan siya ng nanay niya. Hindi, ano pa? Anong chismis? Ang chismis? Oo. Mukhang mas malakas si nanay. Hindi, ano pa? Ba't siya bababa? Ba't mas malakas? Kaya ka lang nang bababa, malamang ka sa Ola Chica. Matatalo? Oo. Kay Bailon? Kasi nadikitan siya ni Bailon nung huli. Oo. Parang naka 47% yung Bailon. Si Dodo nagsasabi sa iyo nun, di ba? Kasi yung mga wedding sources na nagbabalita niya. Meron? May weapon sources? Ang sabi ng IAS, wala daw eh. Wala daw wedding sa Pampanga. Never na. Ewan ko lang kung kaya ng IAS awatin ng wedding. Ha? Kasi dapat bawal yun eh. Bawal yun. Oo. Ano kaya? May gagawin kaya IAS sa wedding? Hindi. Alam mo yung tanong mo sa akin na yan, Sek Boying, yan ang 13 milagro. Oo?
Hindi, pero police discipline dapat ang ini-instill ng IAS. Hindi, nag-ano daw. So wala, hindi nila ginagawa yung mandate nila. Hindi, ginagawa. Yung nakaupo, laging nakaupo eh. Ayaw umikot eh. Hindi, nag-reform. Hindi, pero sasampalin niya raw lahat ng regional director. Ang una nga daw niyang kakasuhan yung Chief PNP. Hindi, Ay, kayo talaga. nag-reform na daw. Nagkaroon na ng pagbabago doon. Nagkaroon ng Mabuti po reform. ito dito, at least tumaangat yung aking kapasidad at saka jurisdiction. Maganda Nag-reform dito. na dyan. Sana gawin nyo na sa batas. Ilagay nyo sa batas yan. Ano? Wala ka bang poder? Ale, Nasampalin lahat yon. huwag mo gagawin. Hindi mo kaya. Hindi, kasi sabi ni Baste, sasampalin niya si General Torre, di ba? Huwag nyo gagawin yun. Unang-una dapat. Sa Davao, ganun eh. Professional tayo. That's the Davao law where you took your oath. Davao yun. Where you took your oath. But, Ganun? Hindi ba doon ka nag-oath? Hindi Di ba ganun kayo ni Dito, I Densing? took my oath before Ambassador. Teddy Boy Teddy Boy Locsin. Locsin. Kung din ito eh. Pag sa telepono, anong tawag doon yun? Nag-iiba-iba ako bulay. Oo. Anong tawag doon? Kameleon. Ano sa Tagalog yun? Unyango. Yun! Nadali mo! pero Unyango. Hindi. Hindi, ang isa pang banatan. Banatan. Tarlac. Ha? Bakit? Tarlac, banatan doon. Bakit magbabago na naman? Yung Yap. Si Gov Susan? Yap versus Yap? Hindi. Yap versus yung Northern Builder, si Christie. Yung mayor ng Tarlac ngayon, Tarlac City. Naku, bigat. Ganon? Christy. Anong pangalan nun? Basta siya may-ari ng... Yung, at saka doon, nagkaroon ng drawing of the lines ng Coangco Group at saka si Gibo. Ay, ganun ba? Medyo ano ba? Medyo, Yes. uy. So yung Coangco Group, hindi, magkalaban na si Gibo and Coangco Group. Yes. So lalaban si Nikki as congresswoman. Hindi, iba doon. Iba doon sa yung anak pa rin ni Charlie. Hindi na si Nikki. Hindi siya tumatakbo. Hindi siya naka-file. Hindi siya nag-file. Pero iba, Sino kalaban ni Vic Yap? ang kalaban ni Yung mayor Vic ng- Yap, yung mayor ng Mayor ng Tarlac City. Tapos naglabanan din sa congressional district. Ang dami, mahaba pa itong mahaba pa tatahakin itong mga bakbakan na to. Pero sana, siyempre ang ating lagi naman dinadasal dito ay sana maging mapayapa. Kahit na Si ganito, Quelio kahit Angeles. mainit, ano? Yes. Angeles pala. Christy Angeles. Christie Angeles. Kalaban Mayor ni ng Tarlac City. ni Vic Yap. Yes. Ba, Mabigat yun. mabigat to. mabigat. Oo. Hindi, merong balwarte. Kaya lang, siyempre, ang nakalatag ang Yap eh. Ang So, doon, uphill fight yan. ang balita kasi si Sec Gibo nasa Angeles. Yun Si yun, galing lang ako ng Bicol. Legazpi. Another laban yun. Medyo mahirap Ambay. medyo mahirap daw laban ni Mahirap ang Kong laban Joey, ni Joey. Medyo mahirap laban Yes. ni Kong Joey. Another- Bakit? Sa Albay. Oh, Hindi, Rosal. para kasing kanya-kanyang Mukhang balwarte. doon. Lamang ang Rosal, ano? Lamang ang Rosal sa Albay, Lamang no? ang Rosal. Yan ang Kaya nasuspindi pa ano, si Lagman. Si Lagman, no? Suspendido pa. Kaya medyo mabigat pa. Pero wala tayong oras kasi kailangan tayo magpaalam. Magpaalam na kayo, boys. Maraming salamat. Ito po ang inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Ito po si Boying Remulla. See you next week. Ed Davier po, maraming salamat sa pakikinig. Ako naman po si Paolo Capino. Happy weekend po sa inyong lahat. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyo magsama sa amin dito sa executive session. Nakakatawa, nakakatuwa at talagang nakakabigay na gimbal. Salamat po. This executive session is now adjourned. Sa ngalan po ng aming mga kasama, si Ambassador Teddy Boy Locsin at si Senator J.V. Ercito na sa Kansukoy nagtatrabaho at nagpapamasahe. Doon, kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Thank you. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Thank you, Facebook. Ang balita.